Una po sa lahat, ako po ibabati muna ng Happy Hearts Month po sa ating lahat. Tanong ko lamang, kamusta ba ang inyong mga puso? Ako po ay nasa healthy relationship po, tapos ngayon po ay syempre ini-enjoy ko pa pagiging estudyante ko at pagiging bata. Ikaw naman? Ako naman po ay minsan nasa healthy, minsan masaya lang mag-isa. Masaya Pero so far, masaya naman po. Masaya naman. Tanong ko lamang, kayo ba'y may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Kayo ba'y nahirapan magtiwala sa isang tao? Ako naman po yung wala as long as na walang ginagawa masama sa akin. Ikaw? Hindi ko po siya masasabing trust issue, pero as long, ano ba? Gusto ko lang pag nakilala ko siya ng medyo malalim na, for me, okay na po. Sapat na po yung para pagkatiwala ko yung isang tao. Pero tanong ko lamang, ano bang pinakamasakit kapag kayo kunwari sinaktan ng isang tao? Ikaw ba'y mawala ng tiwala, iwanan ka ba sa ere, mabackstab ka ba, maskam ka ba? Ikaw ba'y ginamit ka na lamang? Ano kaya sa tingin niyo pinakamasakit sa inyong opinion? Siguro sir, yung parang yung tiwala siguro. Siyempre ang tiwala ay kapag meron, edi meron. Kapag nasira, hindi yan basta-basta maisip for me. Tas yung pagiging parang yung taong parang nang babackstab friend, feeling ko parang as a friend, parang sakit yun kasi pinagkatiwalaan ka tapos gagawin mo ako. Lang naman sa akin. For me naman po, if sa usapang relationship, siguro ang masakit siguro is syempre yung mga unang-una yung mga plano. Syempre, may plano ka kasama yung isang tao, then suddenly may ganong nangyari. Syempre, masakit yun kasi biruin mo, pinlano mo, nakikita mo siyang kasama in the long run, then biglang boom, wala na kayo. Syempre, masakit yun. Saka yung mga ginawa, syempre, magmamarka na yun, kumbaga, peklat na yun sa'yo eh. Kaya, for me, mahirap kalimutan yung ganun. At mag-iiwan siya ng marka. Tapos matagal siyang kung may hilom man siya, matagal. Ito, tanong ko naman, mahilig ba kayo magbasa ng social media o magbasa ng balita? Mahilig kayo sa mga ganyan? Kung ako ba tuturuan niyo po yung mahilig po dyan, regarding po sa ating, sa ating bansa, sa young student po, syempre, kailangan po maging aware sa ating society at sa ating nangyari sa ating bansa. Ikaw naman? For me, same lang din po. And mas lalo na pag-usapang politics po at yung anong mga nangyayari sa current state ng ating bansa. Kasi ganito lamang yan. Narinig ba yung salitang Gen Beta? Narinig na yan? For me, binalita po siya last year as a new generation po ata ng 2025 to mini-mini. Ikaw? Ako po, also alam ko din po kasi natatagal din po siya sa aming subject which is computer po. Kaya po aware po sa Kasi kaya ako po tinanong yan dahil ito po kasi ngayong bagong taon kasi ay bagong generation rin po tayo. Ito po sa yung mga tao na kung saan pag sila pinanganak sa mga ganitong taon, nandyan na kaagad ang AI sa tabi nila. Halos lahat po ay nandyan na ang technology. Hindi kagaya sa atin, wala pa yung mga ganyan. Pero simple naman tanong ko lamang. Sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyo panahon? Ngayon o dati? Kung ako ang tatanungin nyo, syempre, mas feeling ko dati yung dati. Kasi for me, alam mo yun, dahil sa wala kang gadget, nakapag-interact ka ng bagong kaibigan, tapos meron ka na expert sa'yo, kaya ay yung larong pang bata, larong Pinoy, kung baga nai-discover mo yun eh. Pero kasi ang problema sa kabataan ngayon, yung puro tablet na lang, mga iPad kit. Hindi naman sa nilalahat ko, pero may mga bagay-bagay na hindi pa nila nasusubukan nung panahon wala pa kaming gadget eh. Yun lang. Ikaw? For me naman po, in between lang kasi sa current state po ngayon, syempre, evolving na po tayo. Then, yung technologies din po kasi, natutulungan niya din po tayo sa mga gawain natin ngayon. But, though, dapat hindi po tayo mag-rely ng so much sa technology kasi meron kasabihan na yung technology lang ang nag-evolve hindi tayo kasi siyempre, pag nagre-rely po tayo sa technology, yung skills natin, hindi na natin masyadong nagagamit kasi pag, kumari,
gumamit ka ng AI, madali na po eh. Parang nag-generate na lang siya. Then, yun lang po. Okay, ganito. May ibang mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Opo. Ikaw? Sa mata po ng iba, baka hindi. Pero for me, feel ko po, opo. Okay. Kung ilalagay natin sarili natin from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sorban yung mabuting tao. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10 kung kayo isang mabuting tao po? Siguro ako ay 8 out of 10. Kasi syempre may kakulitan tayo, may kagaslawan na rin tayo. Minsan syempre sa sobrang kakulitan natin, nakakasakit ang platan yung nagdamit. Pero hindi sinasadya. Kumbaga yun, nagkataon lang. Okay, kayo po. Feel ko, 7 or 8 po. Kasi, feel ko, although times, syempre may nagagawa tayong mali. Pero, alam mo din naman sa sarili mo yung, or pag pag meron kayong, nasa sayo kung meron kayong, meron kayong what it takes to be a good person po. I see. Pero tanong ko naman, mahilig ba yung basa ng dictionary? Kung ako po itatanungin niyo pa hindi po. Okay. Pero kayo po? Me po, dati po, madalas, syempre, nung mga junior high school po, yun, madalas po kasi naghahanap po ako ng mga terms na pag may activities po, gano'n. Pero nagsasearch naman kayo kay Google pag hindi nyo naman siyang salita. Opo. Lalo na yung mga Spanish number na Mga Spanish. Okay, ikaw? Opo, especially po pag nag-aaral ng mga ibang language po, nagsesearch po ako sa Google para mas mapadali po. Kasi ganito ba ng konting trivia? Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman pala sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala siyang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala siyang ginagawang kasalanan, at wala siyang tinatanim ng kahit anong galit sa kahit sinong tao. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi nito. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Madami na po, ilang beses na rin po. So, Ikaw? Opo, sa for me po, opo. Siyempre, feel ko po kasi lahat naman po tayo parang dadaan minsan sa ganyang sitwasyon na basta yun po, na magsisinungaling. Yun nga pong problema kasi imagine mo, lahat talaga tayo guilty dyan kasi ang unang matututo ng bata ang magsinungaling at lahat talaga tayo dito ay walang ligtas talaga. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, hindi nyo na lang ibinalik, or gawin natin mas malala, nangopya ka o nagpokopya ka sa isang exam or quiz sa mga iba't ibang subject. Kayo ba yung nakapagnakaw sa tanan ng buhay niyo po? nakapagnakaw na, pero hindi siya yung parang makukulong ako or what. Parang small thing. Siyempre, bilang kabata, wala akong pera. Minsan medyo maano tayo, makapagpibili tayo ng gusto natin, wala tayong pera. Siyempre, medyo pupupit tayo. Tapos yung, siyempre, pag minsan tinatamad tayo, gagawa tayo ng dahilan na wala may gagawin ako sa bahay. Parang ganun. Parang makaiwas ng pagod. Yun lang naman. Oo, ikaw? Sa akin po, if i-consider na pagnanakaw, pagpapakopya, pangopya, at pagkuha ng, hindi naman siya pagkuha ng isang bagay na hindi ka nagpaalam. Pero kasi ganito lamang yan. Imagine nyo, kunwari nandiyan lang yung police station sa hindi kalayan sa taas. Baka nga sa totoong buhay, kulong tayong lahat. Kasi totoo, guilty talaga tayo sa maliit na bagay. Kaya may siya sabi nga, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ano kaya kung sa malaking halaga? Kaya totoo, baka wala sa follow click sa atin kasi tayo sigurado ay kulong talaga dyan sa totoong buhay. Yun nga lang, ilat mo talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas sa magalit sa isang tao? Ako po, syempre po, lagi naman. Hindi naman sa lagi, kumbaga may times na mainis ka dahil sa nangasar, minsan ay hindi mo siya kakulos bilang ang titrip na lang. Yung parang gano'n lang. Small things, pero syempre, minsan nakakainit ng ulo. Kayo po? Sa akin po,
Nagalit na po ako sa mga, hindi naman sa lahat ng tao na may kuwari, ginawa lang sa akin na maliit na bagay. Nagagalit na po ako sa tao kuwari if yung wala ka naman ginawa, tapos may ad sa'yo, kuwari, ay babackstabin ka, gano'n. Tapos, yung ikaw na yung tumulong, tapos sa uli, ikaw pa yung masama. So, ayun. Sa mga ganun type po akong tao nagagalit. Siyempre, imagine mo, kunwari, tayo ay sinasaktan na isang tao. Or kunwari, sinasaktan tayo. Kalokohan naman sabihin hindi ka nagagalit, pero deep inside, parang gusto mo nang manuntok o manampal sa isang tao. Pero dito siya sabi lamang, hindi mo kailangan pumatay ng tao. Kailangan mo lang talaga ay magpatay ng galit. O, hindi ka nakapatay ng tao, pero nakapatay tayo sa puso ng isang tao. Kaya may nasasaktan, may na-offend. Yun nga lang, sa totoo lang talaga, lahat po taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nirerespeto niyo ba magulang niyo? Minsan may mga away po nangyari. Ako po ay sobrang ginagalang ko at nirespeto po magulang ko. Siyempre, kung wala sila, wala rin ako. Pati hindi rin ako makapag-aral kung wala sila or wala silang suporta sa akin. Pero mayroon ba nangyaring away sa tanan ng buhay na po? Oo, pero ang laging tinuturo sa akin ng tatay ko ay magpasensya at papahabain ang pasensya para mas maayos at sabihin ko anong mali para mas maayos. Oo. Okay po. For me, same po, nire-respeto ko din po ng sobra yung aking mga magulang. Even though minsan may mga misunderstanding, pinipilit ko pa din po na intindihin yung mga bagay para hindi na mas lumala yung mga pangyayari at mas madali tayong makapunta sa pangyayari. Oo. Yun nga kasi ang problema kasi pag sabi mong honor your mother, father sa buong buhay, dapat sinusunod natin sila ng walang issue, walang away na mangyayari. Pero imposible yan. Kasi siguro nung bata pa tayo, gusto ko ng candy, nagwawala tayo kasi hindi tayo pinagbibigyan. So parang may tantrums. Doon pa nga lamang, kaya hindi na natin sinusunod ang ating mga magulang. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Kasi yung mga tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin ko kaya, kung tayo pumamatay, hindi po ito pananakot at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin ko kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Siguro po syempre sa lahat naman tayo ay makasalanan, lahat tayo nagkakamali. Hindi naman tayo pinanganak na perfecto. Siguro guilty kasi syempre tayo ay sabihin natin ay kahit di natin alam, syempre nagkakasala pa rin tayo even though white lies lang yan or malit man lang yan, nang asar ka lang or was, syempre kasalanan pa rin yun. Pati ang sabi nga nila, ang kasalanan ay kasalanan. Ikaw? Ako naman po, kung tatanungin ako or guilty or hindi, guilty po kasi una nga po, sabi nung kasama ko, wala naman taong perfecto po at even though kahit na syempre hindi mo namamalayan, may mali ka na palang nagagawa, syempre din naman po natin yung napapansin lagi, akala mo tama tapos ayun pala mali na sa iba, kaya ayun, guilty po. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ako ay hindi sigurado pero kung ako tatanungin nyo, if may panahon pang magpatawad or magbago or ayusin pa ang sarili para mapunta sa Panginoon, syempre, why not, di ba? If kaya natin magbago para sa ating kinabukasan, para sa ating mga kapwa, bakit hindi? Okay, ikaw? Ako po, di ko po alam pero ang iniisip ko lang po lagi is lagi po ako nagtitiwala sa Panginoon. Okay, pero ganito lamang yan. Halimbawa may isang kriminal, kunwari lamang, hindi kayo ito ha, kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito sasabihin niya sa judge, Judge, guilty po ako, pero wait lang judge, hindi ko po alam kung talaga saan ako pupunta dyan sa aking pinagagawa ko. Baka naman po judge, yung pwede pag-usapan. Abay magagalit ng judge, sasabihin, anong hindi mo alam? Kasi nga, kaya nga may batas, may parusa, nandyan talaga ang kulungan kasi talagang kailangan niyang pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niya pagbayaran?
Siyempre kung sa mata po ng batas ay mali siya, siyempre kailangan niyo po panagutan. Kahit maliit man niya o malaki, kailangan niyo po rin po sabihin natin, itanggapin yung kaso niya sa korte. Okay po. Ah, ako po, dapat niya pa din po yung panagutan na lahat naman po ng mga bagay may kaukulang consequence. Kaya kahit man good yung intention mo kaya mo nagawa yung bagay na yon. Pero pag mali pa din lalo na pag mali pa din yun, labag pa din yun sa batas, ay kailangan mo panagutan yung ginawa mo. Yun nga. Pero kasi, kaya ako sinabi po yan, kasi parang ganyan po ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespeto ang magulang, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sibil lamang tanong ko lang sa inyo, kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala sa sasabi ng Biblia? Siyempre kung salitang Biblia, siyempre nandiyan yung kasulatan kung paano pupunta ang langit. At kung kung susundan mo to, siyempre makapunta ka sa langit. At kung ako'y nangangamba sa sarili ko, ako'y sinasabi, hindi naman pag nagayabang ako or what, siyempre hindi. Kasi sa ngayon siyempre, hanggang ngayon siyempre nasimba ako na pero hindi sa niyayabang ako, kumbaga, kung anong nakasulat, siyempre susundan natin. At kung sabihin natin na tayo dito, kinakabahan ako or what, siyempre kung anong mangyari, harapin. Kung anong may problema, siyempre harapin pa rin natin. Hindi naman porket sabihin natin nagkasala ka na or what, ay impyerno na agad, kasi naniniwala ako na may kinabukas or may chance ka pa magbago dahil kada nagising tayo, lagi natin sinasabi na may bagong araw na naman, may bagong panahon tayo kung paano tayo magbabago, paano tayo magiging mabuti sa ating kapwa. At there are always a chance if kung mamatay man, syempre nandiyan na yun, syempre kung anong mangyari, di tanggap. Kayo po, kayo ba'y nag-alala sa sasabi ng Biblia? Sa akin po, syempre, lahat naman po siguro tayo is nag-aalala pag sa usaping ganyan kung saan ka pupunta in the future. Pero sa akin po, ang iniisip ko na lang is mas pagbutihin ko pa yung mga ginagawa ko sa araw-araw, and as much as possible, hindi ako makagawa ng anumang kasalanan kasi kumbaga, ayoko nang dagdagan yung kasalanan na meron ako. At gusto kong mas maging better, gusto kong mas magkameron ng better self ngayon. O mas bumuti yung sarili ko hanggang kailanman ko. Pero ganito lamang yan. Kaya ako po sinabi kasi yan, dahil alam naman natin, whether we like it or not, dapat talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring siguro meron ako in-interview kanina at kayo siguro napaka-curious lamang at kayo naman ay pumayag dito, pero wala siguro masama na magbahagi lang po ako ng mabuting intensyon kasi para sa inyo naman talaga yan. Eh, tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Kung ako pa itatanungin niyo po, hindi po ako takot mamatay dahil syempre kung patay ka na, hindi patay ka na, wala tayong ibabalik kung hindi natin kayang buhayin ang patay, or kung may kapangyarihan ka, di swerte mo, di ba? Kasi ang kamatayan na yun parang doon mo malalaman kung saan ka talaga totally yung papahinga, or sabihin natin everlasting life, kumbaga sabi nga nila. So for me ay hindi ako natatakot kasi kung mamatay man ako, alam ko sa sarili ko na may nagawa akong mabuti at may nagawa akong yung ikaka-proud na magulang. Okay? Kayo po? Sa akin po is hindi ko na po iniisip kung hindi na ako nangangamba na in the future mamamatay ako. Ang iniisip ko na lang po is paano ko i-enjoy yung buhay ko hanggat ako'y nabubuhay at yun lang po. Yun nga. Okay. Pero kasi ang punto
ang punto lamang, ano man mangyari, ang kamatayan talaga ay nandyan lang talaga. Yun nga lang, wag naman sana, nabiglang sa gitna ng interview, bagsakan tayo dito ng poste dito sa likod natin. O wag naman sana, bigla na lang, bisasakyan dito, bigla tayong banggain dito. Hindi ko tinatakot, di po manguhula. Pero yun nga lang kasi, ang kamatayan talaga, ano mang mangyari, nakakatakot yan sa maraming tao. Kasi syempre, matatapos kagad yung buhay na tayo hindi handa sa mga ganitong pangyayari. Yun nga lang, sabi kasi sa Bible, pag po talaga tayong mamatay, whether like it or not, tayo po'y husgahan ng Panginoong hindi nagkakamali. Titingnan niya, hindi lang yung mabubuti, pati ang masasama. Yun nga lang, no matter how many times natin i-enjoy ang buhay, pero kapag nakita ng Panginoon yung mga kasalanan natin ginagawa, hindi niya yung palalampasin. Kasi napakataas ng standard na sabi sa Bible, wala talagang mabuti kahit isa. At ang tanging mabuti lamang ay ang Diyos. Kasi ang nangyari, ginagawa ng Panginoon lahat para sa kabutihan, pero nangyayari, tayo pong gumagawa ng kapahamakan. Kaya ang totoo talaga, lahat po talaga tayo ay palpak mula sa Kanya. Kaya ang totoo talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty. At pagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig mo salitang mercy, M-E-R-C-Y? Mercy po. Oo. Mercy. Oo. Opo. Narinig ko. Ako narinig mo na? Opo, narinig. Ikaw. Same din. Ano yung Tagalog ng mercy? Kaawa. Kaawa. Kawan. Kayo ba lagi nahingi ng awa? Sa, O kung kayo lagi nahingi ng awa sa araw-araw? hindi ko masabi kasi hindi ko naiisip. Siguro, undecided. Kasi hindi ko naiisip yung... Pero yung ano, sabihin natin, syempre, in terms of sa Panginoon, syempre, talagang magpapasalamat, mag-ano. Oo. Hindi ko masabi, yung pagiging totoo lang, hindi ko naiisip po siya. Okay, ikaw naman. Siguro po, same lang po as sinabi ng kasama ko. If terms po na sa katulad ng sinabi niya kanina about sa kaawaan sa pang-aw po, mas yun lang. Oo, kasi ganito, pag sabi natin mercy o awa, whether meron tayong problema o wala, sabi sa Bible, kaya natin humingi ng mercy o awa sa Kanya araw-araw. Parang laging bago kada umaga ang Kanyang awa. Ibig sabihin namin po, yan ay pagpapakumbaba. Inamin natin tayo po'y mahina, maaaring may nagagawa tayong kasalanan, kaya humingi tayo ng awa sa Panginoon, at nagpapakumbaba tayo kasi kailangan natin ng Kanyang tulong. Ibig sabihin po nito, mas nagiging honest po tayo sa ating sarili kung talaga ba tayo nasa tama o mali ang ginagawa natin. Kaya kailangan natin ng Kanyang awa. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. Kasi ang totoo talaga, kung walang mercy, lahat talaga tayo ay guilty talaga. Baka ang totoo, lahat tayo ay nagyayabang na sa bawat isa sa atin, sa ating mga pinagagawa. Pero pag mayroong mercy, natututo tayo dapat na lahat ng tao ay nagpapakumbaba talaga. Kasi ang mga galing at talino lang naman natin, ay galing lang yan sa Panginoon. At wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili. Lahat dapat ay nasa Panginoon lamang. Kaya pag mayroong mercy at nangyari yun, alam ng Diyos, kailangan natin to para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapan sa impyerno at tayo po'y makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Siyempre ay siya'y namatay, siya'y siyempre sinakripisyo yung buhay para siya'y imbis na tayo ang maano natin kasalanan, siya ay nagpapako sa cross para tayo ay mapatawad ng Panginoon. Imbis na siya ay siyempre hindi imbis na siya ay sabihin natin na hindi ayoko magpapako sa cross. Ang ginawa niya siyempre, siya ay tinanggap, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit. Siyempre doon pa lang masasabi natin ay kakaiba talaga kasi kahit naman sino yung sabihin natin, yung balat mo ay sabihin natin tanggal na, yung laman loob mo parang talaga hindi ka na makilala. Kahit ako, kung tatanungin niyo kung gagawin niyo sa akin, parang hindi ko kaya mamatay sa ating Pero ang Panginoon syempre nagpamatay para sa atin, para tayo ay maligtas. So, ayun. Kayo bininiwala doon? So basically po, lahat po is nabanggit niya na. Pero
ayun po, naniniwala po sa, lalo na yung sinabi niyo. Well, totoo naman yung sinasabi nyo kasi yun nga, tayo po natin makasalanan, di na sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Na kung saan, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuhay talaga ang buhay, hindi na sa inyong dalawa, sa ating lahat. Nagmamalasakit lang siya, wala siyang ginagawa masama. Yun nga lang, ito nakakalungkot, kasi may mga tao na ayaw ng katotohanan. Ayaw nila may nagmamalasakit at gusto na sila masusunod. Kaya kasi kung hindi man totoo siya sabi ni Jesus, edi dapat hindi na lang siya pinatay. Hindi, pinatay siya. Kasi deep inside ng mga tao, guilty sila sa ginagawa nila. At ang gusto na nilang gawin ay gusto nilang patumbahin na lamang kung sino ang mga humahadlang sa kanila. Nakakalungkot nga lamang, pero si Jesus, di lang siya tao, siya rin Diyos. Kaya naranasan niya ang lahat ng paghihirap nung siya ay nabubuhay talaga. Inorture, ginutom, sinaksak, at pinatay sa krus ng Kalbaryo. Pero siya ay nabuhay sa pangatong araw kasi bilang hudyat na matagal nang natalong kasamaan, matagal nang natalong kasalanan at nanalo na talagang kabutihan way back pa 2,000 years ago. Ibig sabihin na solve na talaga ang problema para isang tao po ay hindi dapat mamatay. Kasi sabi sa Biblia, ang kabayaran sa ginagawang kasalanan talaga ay kamatayan. Pero huwag kayong mag-alala. Kaya nga kayo buhay ay dahil yan sa biyaya ng Panginoon. At maaaring ito ating napag-usapang interview na ito ay hindi po ito aksidente kasi planado po ito ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nagkukulang Panginoon na bigyan tayo ng alaala o paalala patungkol sa Kanya. Yun nga lang, kailangan natin makita na kailangan natin ibigay ng awa mula sa Kanya. Kasi ang kaligtasan po ay wala sa mabuting gawa, kundi nasa biyaya o regalo naman ng Diyos. At may dalawang bagay po para may ng kaligtasan. Una, narinig yung salitang repentance? Oo, narinig na yan. Narinig na po. Ano sa Tagalog nun? Kasi hindi ko pero hindi ko po mahanap yung mismong word, pero narinig ko na po Narinig siya. na siya. Ikaw kaya? Yun po, parang narinig ko na din po siya dati kaso di ko lang po alam yung exact meaning. Meaning, sige ganito, when you say repentance, ito po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? So tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi, kasi ibig sabihin, pag tayo nagkasakit, hindi talaga tayo makapunta sa mga ganyang lugar. So sana ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya po tayo dito sa mundo nito ay para makilala Panginoon at siya ang malugod natin habang buhay. Kaya yan yung dahilan kung bakit kung tayo nagsisi sa mga kasalanan at ganampalataya sa Panginoong Hesus lamang ay tsak, maliligtas po ang tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Dahil doon, meron po. So, ituloy ko naman po, no? So, yun nga, kung saan, kung isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas, ay tsak, siya ay maliligtas, hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tingin pag-usapan po? Siyempre ako po. Siyempre sa akin po ay opo. Bilang siyempre bilang Katoliko o magkaibang mabutan ng relihiyon, agree po ako kasi pares tayo ng siyempre paniniwala or sabihin natin na sabihin natin sinasabi kasi gaya nyo, gaya ko ay tao lang rin ako. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo ay sabihin natin ay hindi perfecto sa mundong ito. Kaya tayo ay nagsusumikap araw-araw, gumigising tayo araw-araw para ang buhay natin syempre maayos at mapaayos pa natin sa bukasan. Kayo po? Sorry po, opo kasi tulad nga po na sinabi niya, pares lang naman po tayo ng paniniwala. Yun po. Oo. Pero tanong naman, pag-iisipan nyo po ba ang napag-usapan po? Sa akin po siguro, hindi man po ngayon, pero baka siya pag-uwi sa bahay, pag-isa makapag-isip-isip po ako, syempre. Parang may isip ko po is, parang magpa-flashback po sa akin yung mga ginagawa ko, if may nagagawa na ba ako kasalanan, kasi syempre, ako nangangamba din po ako kung ano mangyayari sa akin sa future. Kaya siguro po,
Maiisip. Ikaw, pag-iisipan niyo po ba? Ating napag-usapan po. Hindi ko lang siya maisip, kumbaga maging parang paalala rin to sa akin. Kasi syempre, as a student, araw-araw ako sabi natin nasa school tayo, nagawa ako assignment. Syempre minsan ay masasabi natin nakakalimutan natin yung mismong nandiyan yung Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Syempre as yun, nakakalimutan ko rin na sa panahong pagod na ako, nakakalimutan ko na dyan pala yung Panginoon. Well, maaaring nga lahat tayo ay busy talaga sa mga buhay natin. Pero tandaan natin, hindi dapat tayo aalis pa rin na ang buhay natin ay napakahalagang dapat nating maalagaan. Kasi tandaan natin, ang kamatayan nandyan lamang. At tandaan natin, sa bawat ating ginagawang mga aksyon natin sa buhay, lalo na kapag kasalanan, ay talagang nangangamba na talagang yun dun yung pot ng galit ng Panginoon. Yun nga lang, kaya sa tayo nandito sa mundo ay para lagi natin makilala ang Panginoon, regardless kung paano tayo busy sa buhay natin, at ito sila ay para malugod natin ang buhay, malugod ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Yan po ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, maraming maligtas, hindi nga ng lahat. Sila maligtas nga kung sila nga ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yun, sila maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Sila ay patatawarin ng Panginoon at bibigyan sila ng bagong puso't isipan at higit sa lahat, yung kadahilanan na sana ay mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo ay para mas makilala natin siya ng lubusan. Mapa-estudyante ka man, mapa ikaw isang young professional or iba pa, ano man estado natin sa buhay, kailangan pa rin natin makilala ng Panginoon habang buhay. Dahil ang kaligtasan po ay pwedeng maligtas tayo sa araw na to, pwedeng mangyari yan kung titingnan natin na kailangan natin talaga ang kaligtasan sa Kanya lamang. So, tandaan natin, may isa man ang buhay, pero napakahalaga na gamitin natin ito nang walang sinasayang. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po ako. So far po, wala naman. So wala nang katanungan, ako po ay babati ulit po ng Happy Hearts Month po sa inyong lahat. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you po. Thank you po.